Kung mapapansin nyo mga dre, dito mismo sa harap, halatang-halata mo lang agad na ito is Adventure Maxi Scoot or Adventure Dual Sport na Maxi Scoot. Itong motorsiklo na to gawa nga ng yung kanyang itsura na may nagpa-special dito sa motor na to is yung tinatawag natin na traction control system, which is nakakatulong din ito in order to manipulate yung mismo motor to mapapansin yung mga dre na yung kanyang klase ng ignition type dito is naka-keyless na rin. So, keyless type dito sa may bandang harapan. So, itong itsura ng motor na to ikaw talaga is talagang very observant in terms of looks. Napakaangas niyang tingnan. Then, especially, ito, nakapagpadagdag pa sa kanyang pogi points yung kanyang masungit na headlight. Okay, so SYM Husky ADB 150. So before natin simulan to, intro muna tayo. Okay, so umiba muna tayo ng angulo kasi medyo mainit. So before natin ikutin tong motor na to, alamin muna natin kung anong meron sa kanya, especially itong SYM Husky ADB 150 na ito. So simula muna tayo ngayon sa kanyang technical specs. Ang motor na to ay merong displacement na 150cc. Then ito ay naka 4-stroke na rin, single overhead cam na merong 4 valves. Single cylinder pa lang din ito. Then compression ratio na 11.2:1. Hindi pa nakakapagtanong, ang motorsiklo na to is liquid cooled na rin. Then also meron din itong bore and stroke na 57.4 by 57.8 mm. Ang kanyang transmission type naman is naka-automatic CVT na rin. Then, ang kanyang fuel system naman is naka-electronic fuel injection na to. So in short, EFI na po ang kanyang fuel system. Power naman or yung kanyang max power is meron naman siyang 8 kilowatt at 8,000 RPM. Then ang kanya namang max torque is 0.5 Newton meter at 6,000 RPM. So, nasabi ko na lahat ng kanyang mga basic technical specifications. So, dako naman tayo dito sa pinaka mismong motor. Simulan na natin ikutin ito ngayon. And alamin na natin kung ano pang meron sa kanya. So, ayun nga. Kung mapapansin nyo mga dre, dito mismo sa harap, halatang-halata mo lang agad na ito is Adventure Maxi Scoot or Adventure Dual Sport na Maxi Scoot. Itong motorsiklo na to gawa nga ng yung kanyang itsura na may pagkamasungit, yung kanyang headlight na naka LED na is dumagdag pa rito yung kanyang muscular and bulky na design, which is itong itsura na to is nag-e-emphasize talaga sa itsura ng adventure bike na nakita na natin dun sa mga recent vlogs natin and recent reviews natin. So kung mapapansin nyo, yung typical na itsura ng isang adventure bike, kadalasan, especially kung ADB 150 ang pag-uusapan, meron tayong makikita dito na headlight dito malapit sa kanyang windshield or yung kanyang windscreen. So left and right yan, pareho naka-LED yan. So sa ngayon, hindi pa natin nakikita yung kanyang windscreen, gawa nga na hindi pa ito na-attach dito sa motorsiklo na to. Then, supposedly, dito sa may bandang harapan, itong itsura ng motor na to kung ikaw talaga is talagang very observant in terms of looks, napakaangas niyang tingnan. Then especially ito, nakapagpadagdag pa sa kanyang pogi points yung kanyang masungit na headlight. Kagaya nito, kung mapapansin niyo, iangat ko ang kanyang signal or turning lights dito sa taas nakalagay. Then also para hindi na masyadong makapag-interrupt dito sa kanyang headlight is dito na nila nilagay yon. Kung tutusin, typical na typical na setup to ng ADB or ng Adventure na Maxi Scoot dito naman mapapansin nyo yung masungit na headlight niya dito mismo sa bandang baba. Mapapansin nyo nasa baba yung kanyang daytime running light or yung kanyang DRL. Then lahat ng kanyang lighting system dito sa taas, sa baba,
is also pinapagana na rin ng LED. So lahat yan is naka-LED light system na lahat dito sa may front. So mag-expect tayo na dito mismo sa motor na to ay maganda na yung kaya niyang ibigay na liwanag mismo si ilaw. And also sa part na to, napakaganda na ng quality ng kanyang headlight in terms of night ride na rin kung totoosin. So other from that, punta tayo sa pinakababa. Ito ay naka-telescopic port with somehow nilalagyan din ito ng protector. Di ko rin alam kung anong pinakatawag dito pero at least meron siyang suspension covering dito sa harap, dito sa mismong front na makikita naman natin na typical dito sa mga maxi scoot na ina-avail natin within the market. Then also nakakatulong din yung kanyang full engine cover dito sa front, which is ito is nakakatulong din for the covering nung mga dirt pagdating sa off-road situations or sa mga mapuputik na lugar. Since ito ngayon naka-adventure maxi scoot, so asahan nyo or expect nyo na capable itong makipag sabayan sa mga iba't ibang klase ng terrain na dadaan ito whenever na city ride man o off-road man yung dadaanan nito based dun sa situation kung saan ito pinapaandar ng mismong rider. Then isa pa sa mga naobserbahan ko dito sa motor na to, nagpa-special dito sa motor na to is yung tinatawag natin na traction control system, which is nakakatulong din ito in order to manipulate yung mismo motor to avoid the accident or suddenly na pagkasemplang dito mismo sa motorsiklo na to. Then another that, kung mapapansin nyo mabuti, itong motorsiklo na to is naka-disc brake na rin. So single disc brake lang to sa harap. Upon that, kung mapapansin nyo rin mabuti na ang gamit nitong motor ang gamit nitong gulong dito sa motor na to is naka dual sport na rin, na merong sukat na 120 by 70 by 13 dito sa harap. Then ayan, capable na itong gulong na to mismo na gamitin sa off-road condition na na daanan, especially kung malubak, puro lupa, or suddenly bumpy roads na kagaya ng situation dito mismo sa bansa natin, especially sa Metro Manila, dito sa Pilipinas, is capable na rin siyang magamit talaga itong gantong klase ng gulong on some kind of different kind of off-road situations nga, ika nga nila. Then also, pwede mo rin itong gamitin sa city riding. So, pagaya nung sinabi ko, itong motor nito is for all-in-one purposes na rin ito kung gagamitin mo rin ito while riding. Pwede mong pang daily commuter, pwede mo rin pang adventure, mga pang ganyan, pang bundok, pwede mo rin gamitin yon. So, isa pa sa napadagdag sa kanya aesthetic, kung mapapansin mo mabuti is yung nandito sa harapan. Para siyang meron siyang chin dito sa baba, which is nakakatulong din yan sa aerodynamics. Plus, ito medyo wala nang dulo to sa aerodynamics kasi ito is full aesthetic design lang ng motor na to, which is ito nakakapagbigay na rin ito ng magandang forma or magandang design dito mismo sa motorsiklo na to. Ngayon, subukan natin ngayon pumunta dito sa bandang gitna. Ngayon, hindi ko mapapakita sa inyo ng full itong digital panel board nila o yung tinatawag nilang digital instrument panel. Kasi gawa nga na wala pa itong battery and hindi pa ito na ko-configure kung totoosin itong motorsiklo na to since wala pa naman talagang kukuha nito. So, andito lang tayo para i-review lang talaga kung anong meron lang dito sa motor na to. So, simulan na natin libutin itong front. Kagaya ng sinabi ko sa inyo last time, itong motorsiklo na ito is naka-naked handlebar na. Kung mapakikita nyo mabuti, kung tutusin, madalas na natin nakikita pa dun sa iba pang mga adventure sports bike na binibenta ngayon dito sa market. And ito yung talaga yung pinaka-usual na design na meron sa isang adventure na maxi scoot. Then, kung mapapansin mo itong mabuti na itong kanyang right side o yung kanyang right side switches is binubuo ng mga iba't ibang klase ng tatlong klase ng switches. Kagaya nitong hazard, meron silang hazard switch dito, meron silang idle stop switch, then also yung electric switch para dun sa kanyang engine start dun mismo sa motor. Then also, hindi mawawala talaga dyan yung dalawang baso sa magkabila para sa
brakes. Ito yung lalagyan ng brake fluid din. Ito yung mismo lalagyan ng brake fluid din. Pareho yan. Then, as usual, ginagamitan din ito ng dalawang brake levers din sa harap, kagaya ng mga typical na scooters. Then, dito naman sa kanyang bandang kaliwa, kung mapapansin ninyo, ang kanyang switches dito naman is meron siyang high beam and low beam. Then meron na itong switch dito sa turning lights. Then meron din itong para sa horns. Dito sa motorsiklo na to yung kanyang passing light, which is ito, typical na to. Typical na to kung tutusin sa lahat ng motorsiklo na meron ngayon, especially dito. Ito, pero isa lang ang nasabi ko dito sa motorsiklo na to kung tutusin. Siksik liglig at umaapol sa features tong motor na to since nung inobserbahan ko to at nakita ko yung actual na itsura nito nitong mga nakaraan lang. Ngayon, punta tayo mismo, balik tayo dun mismo sa pinaka-front. Mapapansin yung mga dre na yung kanyang klase ng ignition type dito is naka keyless na rin. So keyless type ignition na rin to with different modes. Yung mga typical na modes din na nakikita natin sa iba pang motor, which is easy to use. Meron tayo dito na modes na makakapag bukas ng kanyang gas na yung kanyang gas cover dito sa may front, na nandito rin mismo malapit sa kanyang keyless ignition. Then also meron din tayo dito ng para sa seat na pwede na natin buksan automatically kapag sinet natin siya dito. Of course, meron din po block kagaya din ng ibang motor. Then isa pa ang pinagkaiba lang nito sa iba pang motor is yung meron na siyang USB charging port na 3.0 nakatabi dito mismo sa kanyang keyless ignition. So rainproof ito, may takip, na-rubberized na rin na takip. Then dito natin po pwede isalpak yung mga charging ports natin, especially pag mag-charge tayo ng cellphone, cameras, and so on and so forth. So alam na rin naman, alam ko karamihan na sa inyo is familiar na talaga doon within that one. Then hindi mawawala syempre sa isang maxi scoot yung kanyang side pocket. So dito lang siya may side pocket. Ito medyo may kalaliman to. Nandito rin pala yung susi. Dito rin nakalagay pero hindi muna natin papakialaman yan. Pwede mo rin dito ilagay yung phone mo. Yun nga lang, kailangan mo lang siya i-stay on, i-stay open while doing a charging thing. Dito mismo sa loob sa mismong motorsiklo na to. Then, panda, pwede mo rin ilagay dito yung license sa registration mo if you want. And kahit anong mga bagay na maliliit kapag during your ride within this motorcycle also. Then, katulad ng sinabi ko kanina, since ito yung Maxi Scoot na adventure is nandito rin yung kanyang gas cap. So sa pagkakatanda ko, ang kanyang fuel tank capacity, ito nandito sa harap yung kanyang takip. Ito ginagamit niya na pang open doon is yung keyless type, yung kanyang keyless na ignition. So meron tong mode na pwede makapagbubukas niya itong gas cap niya na to, yung gas cover mismo sa kanyang gas cap. So, sa pagkakatanda ko, ang kanyang fuel tank capacity is umaabot ng 15 liters. So, napakarami pala nito. Kung tutusin, napakarami na ang kanyang kung pwedeng mailagay na gasolina. Then, tanda ko kasi, eto, wala pa akong balita dito kung ilan yung kanyang fuel gas consumption. Pero sige, try natin i-abol mamaya yung info na yun. Tanong natin dito sa mga tao sa SYM kung ilan ang fuel gas consumption na ito. Kasi hindi siya lumabas dun sa data na sinerch ko recently about this kind of motorcycle. Pero yun nga, tingnan muna natin kung ano yung pwede pa nating malaman kung ilan nga ba yung kanyang fuel gas consumption dito sa motorsiklo na to. Then also, hindi mawawala dyan yung kanyang footrest na very typical thing and at the same time may pagka-unique din. So, hindi pa nga lang gano'n nako-configure to since hindi pa naman siya totally isa-set up for the release. Pero ang alam ko talaga, ang kanyang footrest is meron din halo na metal plate ito for the security ng kanyang rubber padding dito sa magkabila. Yan, so kung mapapansin nyo, wala pa siya pero makikita I think sa iba pang mga vlogs makikita nyo rin kung
anong magiging itsura nito. Or yung sa iba pang mga vlog siguro na i-release, makikita nyo mga exact na itsura ng mismong ano nito, press nito. Then also, yung foot pegs, although obvious naman dito, pero this one is some kind of a very accessible thing pagdating na rin sa OBR, since madali lang to kalawitin while your OBR was being riding on your motorcycle at on some point. So ayan, mabilis lang siya i-access kung tutuusin. Then yung kanyang emblem dito, yung Husky 150, is isa rin sa nagpapogi dito sa motorsiklo na to. So dagdag pogi points din to sa mismong ano na to, maxi scope na to kung tutuusin. Then plus yung kanyang upuan, same or typical na cushion din ang ginamit, na kagaya din ng iba pang mga SYM na model, especially dito sa Samurai, pero wala lang siya no parang upholstered na style dito na parang cross na tinahi dito mismo sa bandang gitna. Pero ang kagandahan kasi nito is naka-uplift yung bandang sa OBR, so para magkakaroon ng gap ngayon yung sa part nung rider tsaka ng OBR, so hindi masyadong magkakaanuan sa space, hindi sila masyadong magkakaagawan sa space while riding this motorcycle. So grab bar, ito quality to, so given na talaga to na kailangan matibay din talaga. Then also napakaganda ng kanyang quality, makikita ko pa lang dito. Tingnan natin yung kanyang compartment. Ayan. So this one has a very huge compartment na rin kung tutuusin. Ayan. So lipat lang natin ang pwesto para makita natin yung kabuuan. Ayan. Bale kung mapapansin nyo, lalagyan na ng battery niya is nandito sa side. Dito mismo. Then ang pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, is pwede itong lagyan ng full face helmet itong bike na ito, kasi given na meron itong huge compartment. Then also marami ka na rin po pwedeng ilagay dito, especially yung tools, other things that are you really necessarily needed while you are riding, especially kapote kapag maulan, pwede mo rin ilagay ito. So ayun yung mga specific things na pwede nating ilagay dito mismo sa kanyang compartment. Ito napakalaking bagay nito kung tutusin sa lahat ng riders. Bakit? Kahit hindi na sila magpalagay ng top box, pwede na nilang ilagay dito lahat ng mga bagay o yung mga kailangan nila habang nagmomotor sila. So nabanggit ko na yung mga bagay na yun. So yun lang muna. Then next one, ito naman sa may bandang kanan, mapapansin natin yung kanya lalagyan na ng ulan, since ito ay liquid cooled na rin. Then medyo babaan na natin ang konti ang view. Makikita natin dito ngayon yung kanya hugger o yung kanyang mudguard dito sa loob. So kung mapapansin mo mabuti, napakakaiba nung ito, sa lahat ng napansin ko dito sa motor na to, ito yung pinakakaiba talaga. Since ang laki nung sakop ng kanyang tire hugger o yung kanyang mudguard dito mismo sa ilalim ng fender. Since kaya nitong sakupin yung buong ibabaw ng gulong, na makakatulong din talaga to minimize yung dirt na papasok dito mismo o yung dirt intake na papasok dito mismo sa may bandang taas tsaka dito mismo sa may part ng bandang suspension. Then also naka-upright na rin ang kanyang exhaust na pinormahan pa na napakagandang static with matching big guard na rin. Tapos meron itong oil capacity na 1 liter to be exact. Ayan, medyo malaki rin pala ang kanyang oil capacity. Then meron pa akong isa pang nakitang kakaiba dito sa motor na to kung tutusin. Ayun, pansinin nyo na lang sa dulo, lilipat ako para mas malinaw. Hindi nyo mabuti yung kanyang suspension. So yung kanyang suspension, ito hindi ko to nakikita talaga ng typical sa iba pang motor, especially sa mga iba pang adventure bikes na nag-i-exist or yung mga adventure maxi scoop. So ito yung kinagandaan kay Husky ADV or kay Husky ADV 150 na or Husky 150 ADV. So nakailang ulit na ako. Ito ang pinakakaiba sa lahat. Yung kanyang forma ng suspension is parang siyang naka-diagonal. Naka-sports type na suspension. Yung naka-sports type na forma yung kanyang monoshock dito sa likod. So by the way, single shock suspension lang to, naka-monoshock lang to. Then ang forma ng kanyang suspension dito is naka-sports like na yung form ng kanyang
suspension dito sa likod. Then, nabanggit ko kanina, ito ay pinapagana ng CVT or no automatic transmission, which is makikita naman na natin dito sa baba ang kanyang makina, yung kanyang CVT. Then also yung air filter, given na to na nandito. Plus, meron pa siyang plastic cover ito. Kudos dito, naglagay sila ng plastic cover dito sa may bandang hose ng air filter din mismo na napansin ko lang din kung totoosin. So, kagaya nito, napakaganda ng kanyang form. Ito ay naka dual sport na rin ng kanyang tire. Then also, ang sukat ng kanyang gulong naman dito sa likod is to be exact na 130 by 70 by 13 dito sa likod. Ito mas malapad to kung tutuusin. So, tama lang yan to take the full responsibility for balancing dito mismo sa motorsiklo na to. Then another that, kung hindi ako nagkakamali, motorsiklo na to is naka disc brake na rin. So take note lang, nagkamali pala ako kanina, ulitin ko correct ko lang din. Nabanggit sa akin ng isang stop dito kanina na wala pala siyang ABS. Ordinary brake lang, na talagang traction control system lang ang meron dito sa motorsiklo na to. Since meron siyang traction control, nilelesen niya na rin yung disgrasya kapag ginagamit po tong bike na to, since na kaya ang ginagawa kasi ng traction control is pinagtutugma niya yung ikot nung dalawang gulong mo sa harap tsaka sa likod para malesen nga naman yung aksidente o yung pag-assemblang ng motorsiklo na to. So, kudos dun kay SYM at naglagay siya ng ganitong klaseng feature dito mismo sa motorsiklo na to. So, ayan, bali punta tayo dito sa may bandang likod. Hindi sa lahat, kasi ito may napakalapad na fender na kayang takpan or i-cover yung dirt intake na kung pwedeng pumampa sa likuran ng mismo OBR, which is good. Marami rin ako mga na-obserbahan dito ng mga ibang features dito, especially yung LED lights niya na sobrang forma, especially dito sa stoplight niya. Yan, very napakaganda ng aesthetic ng kanyang design na umakaka talaga sa isang adventure bike. Then also kasama na rin dito yung signal light niya or yung turning lights niya mismo na naka-LED na rin may tutusin. Plus yung grabber nga nalabanggit ko kanina na which is like, unang tingin mo pa lang is very quality na rin talaga yung kanya itsura pagdating pa lang sa looks. Then also pati na rin habang ginagamit na rin ito ng while riding a motor or while riding na rin mismo kasama yung OBR mo. So, okay. So, try natin kung abot nga ba natin to, kung kaya nga ba ng Asian height to. Standard Asian height. Or kung kaya nga ba ng 5'5 to, itong motorsiklo na to. Okay lang ba sa isang? Sige, salamat. So, yun nga mga dre. So, na to, seat height test na to. Kaya pa siya ng standard Asian height. Okay, so take note, ang height ko is 5'5 na. So, tutusin sa akin, while riding this kind of motorcycle, nakatipong pa ako. So, kailangan ko pa susuporta yung camera, pero hindi ko siya totally kayang i-flat foot. Pero, kaya ko naman siya i-maneuver all the same crew habang nakasakay ako. So, especially lang, kaya ko dinadrive ko lang kung datong klase ng motorsiklo. Then, also, maganda dito, maganda yung sitting position ko dito since ako ay naka-upright. Then given na ang bench yung assist ko dito, then nakaka-relax din yung motor kasi kapag kung dinadrive ko itong motor na to is very comfortable na ako dito in terms of riding this kind of motorcycle. So yun, alamin naman natin kung magkano ang presyo ng isang Husky ADV 150 E4 o yung tinatawag natin na Husky ADV 150. So ang current SRP naman ng motorsiklo na ito is nagkakahalaga ng 152,900. So kung kukunin nyo siya ng monthly installment, kung pwede kayong mag-down payment ng at least 15,000, then also pwede nyo siyang bayaran sa 12 months ng at least 14,783. Sa 24 months naman is 8,602. Then sa 36 months naman is
6,542. So, hanggang doon na lang muna tayo mga dre sa unit na to. So, yun lang muna, kung tutuusin. Marami pa tayong mga susunod na videos. Then, yun nga, maraming salamat dito sa PA Tracer Pam. Shoutouts din kay BM tsaka sa lahat ng staff. Then also kay Ma'am Jonah din, yun pa. So maraming salamat mga dre. Ingat kayo palagi. Ride safe. Keep safe always. Out.